Alright! Isang makulimlim at mahangin na araw sa ating lahat pakabayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mangsulog tayo ng ating mundo, sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po sa Shaiba Makabayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, sa mga kabayan ko, kanina happy na sana ako eh. Bakit siya, Ivan? Kasi nakita ko na kanina itong si Haring Araw. Yes, napakita po kanina, pero sandali lang eh. Nawala bigla. Siguro mga 30 minutes, 1 hour lang yata yung makabayan. Tapos nawala bigla. Ngayon, bumalik na naman po tayo ulit. Biglang dumilim yung kapaligiran. Not just dumilim ang kapaligiran, meron na pong dalang hangin-hangin. Siguro ito epekto na sa nakapasok na tropical depression itong si Imong PH. Yes, you heard it right. According po sa report po ng Pag-asa kanina, as of 8 a.m. in the morning, nakapasok na po sa Pilipinas itong bagyo na to na si Imong. At saka meron na pong dalawang LPA makabayan na ispatan itong taga-Pag-asa. Even though itong dalawang LPA na to ay malayo pa sa Pilipinas, sana ito'y mangibang direksyon. Kasi nga delikado eh. Diba? Delikado talaga. At saka sana itong si Imong hindi malakas na bagyo makabayan. Kasi hindi pa tayo nakaka-recover sa epekto nung ang bagyo na even though hindi yun ganun kalakas, pero consistent naman kasi sa kanya pag-ulan at meron pong dalang maraming tubig makabayan. Kaya yun po ang epekto ng bagyo na yun. Diba? Kawawa na tayo eh. Very devastated po yung nangyari sa mga kababayan natin. Some parts dyan sa Luzon, dito po sa part po sa Leyte. Pero ang Leyte, alam mo natin na sanay na po yung taga Leyte kasi nga ito po'y daan na talaga ng bagyo makabayan. Ito pong Leyte. So sanay na po kami. Pero dyan po sa ibang lugar na lalo na sa napektuhan po ng landslide makabayan. Yes, meron pong landslide. So ang magagawa lang po natin makabayan ko, mag-pray ho tayo. At saka just hang on, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. And also nandiyan rin po ating gobyerno na tayo po'y alalayan at saka bibigyan po ng ating pangangailangan. Okay? So again, don't forget to pray. And also, kung kaya nyo pong tumulong sa ibang lugar or doon sa mga kapitbahay ninyo na naapektuhan rin po ng bagyo or ng flood, ng baha, tutulong tayo. Sa panahon ngayon, dapat tayo po yung magkakaisa. Huwag nating gagayahin yung mga DDS na yon, na magunggong na yon, na walang ginagawa, na puro lang paninira, pamabalahura, diba? Pangungutya sa ginagawa ng ating gobyerno, at saka nag-ibinto pa sila ng bagong fake news makabayan. Huwag natin silang gagayahin kasi sila po ay salot sa lipunan. Lalo na dito rin po sa ginawa ni Sara Duterte makabayan. So babalikan na po natin itong si Sara. Nakita ba natin yung mga DDS kahapon na puro po na high blood makabayan? Balita ko nga, merong na hospital dengan high blood. Dahil po sa nangyari doon sa lakad ni PBM doon sa US. Yes, makabayan ko. Nandun po sa US si PBM kasi siya po siyempre naghahanap po ng tulong galing po sa ibang bansa, particularly doon sa US. And also, ang pong presidenteng si PBM, siya po ay naghahanap ng mga investors at saka luckily, nakakuha po ng investment si PBM doon sa US sa AstraZeneca makabayan. Worth $50 billion. O, diba, DDS, $50 billion. Diba, ano sinasabi nyo? Walang kwenta daw yung lakad ni PBM dun sa US. Diba, pinagtatawanan pa nga eh. Nakakuha po na investment si PBM na worth $50 billion. Kapag i-convert natin yan sa Pilipinas or Philippine money, 1.8 trillion yata yan, if not mistaken, or 2.8 trillion yata yan. So, ganun po kalaki ang nakuha na investment ni PBM. So, yan po'y good news, di ba? Talagang maganda po ang impresyon ang naibigay sa lakad ni PBM doon sa US. Ang daming humanga kay PBM, ang dami talaga pong humanga makabayan. Lalo na yung mga experts, 'di ba? Sa experts po sa politika, sa geopolitics, dito po sa mga investment, ang daming humanga kay PBM. Ang hindi na po dito humanga kay PBM, siyempre yung mga didis na magonggong, 'di ba? Puro lang paninira makabayan. Pero sila ay nasaktan, sila ay umiyak. Dahil po doon sa sinabi ni President Trump kay PBM, 'di ba? Sinisisi ni Trump itong si Digong kasi nga wala siyang ginagawa sa kanyang term o sa panahon pa sa panungkulan ni Digong makabayan. Ang ibig sabihin DDS, according po sa sinabi ni Trump at sa kanyang ibig sabihin, incompetent itong si Digong.
Di ba? Nakikita naman natin yan eh. Hindi lang po ang bamayang Pilipino ang nakikita niyan, pati rin po yung ibang bansa. Si Digong puro lang bunganga, mahilig magmura, di ba? At alam mo natin saan siya dito nakagilid, saan siya dito nakadapig, doon po sa China. Kasi sila po ay pro-China. Di ba? Nakita ho yan ng bansang US. Kaya nga sinasabi ni Trump na incompetent itong si Digong. Walang ginagawa kasi. Unlike sa pamumuno ni PBM, isang Marcos, maganda ang mga sinasabi ni Trump, mga kabayan. Kasi kilala ho ni Trump ang pamilya Marcos. Diba? So babalikan na po natin yung tungkol kay Trump at kay PBM. Dito muna tayo, mga kabayan, sa bagong paninira ng mga DDS na hindi naman talaga bago. Ito po recycled. Until now, ito pa rin po ang kanilang banat kapag merong bagyo, mga kabayan. Di ba ang una pong nagsabi niyan, ito pong si Sara Duterte, gonggong talaga eh. Vice President Sara Duterte has called out the Marcos administration over its alleged lack of an effective flood control system amid the widespread flooding in Metro Manila and other parts of the country. Taon-taon na lang, sabi ni Sara, taon-taon na lang ang baha. Sara Duterte tells Marcos admin to ditch blame game, solve the flood was the makabayan. O, di ba? Bakit daw taon-taon na lang meron pang baha? Tas ngayon sinisisi ni Sara si PBM, ang Marcos admin. Wala daw ginagawa, makabayan. Ano ang sabi ng mga DDS? 3 years na daw si PBM, hindi daw naresolba ang flood sa Pilipinas, makabayan. Babaliktaran natin. Nakalimutan ba niya sa kanyang pamumuno bilang mayor, makabayan? Ilang taon sila namuno doon sa Davao? 40 years. In 40 years, naresolba ba nila ang baha doon sa Davao, makabayan? Di ba? Wala. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, itong mga banat ng mga DDS, and also itong si Sara Duterte, mag-backfire sa kanila, mag-back to you kay Sara, makabayan. Nakalimutan niya yata na hanggang ngayon, ang issue dyan sa baha dyan sa Davao City, hindi pa rin ho naresolba hanggang ngayon. At sa Pilipinas, sa panahon ni Digong, lalong hindi pa rin po naresolba sa panahon ni Digong. Pero napakalaki po ng flood control projects ni Digong, makabayan. Diba? Napakalaki talaga. Tingnan nyo, 2016, 64 billion pesos. 2017, 80 billion pesos. 2018, 141 billion pesos. 2019, 133 billion pesos. 2020, 90 billion pesos. 2021, 101 billion pesos. 2022, 128 billion pesos. Yan po ang budget ni Digong para sa flood control projects. Diba? Tingnan nyo, naresolba ba? Meron bang nangyari? Kasi yung sinasabi ni Digong noon na 13,000 flood control projects niya, yun kasi ay isang disposable na flood control projects. Tapos ngayon, sisisihin ninyo si PBM, gonggong talaga eh. Wala bang ginagawa ang ating presidente si PBM? Kayo, hindi nyo alam, hindi nyo nakikita, kasi bulag kayo. Ginagawa po ng lahat ng ating presidente. Hinahanapan na ho yan ng mga solusyon ng ating presidente para hindi makabaha. Pero nandyan pa rin ho. Kasi nga, hinahanap pa rin po kung saan talaga ang source ng pagbaha. 'Di ba? Hindi nga naresolba ng taga Davao, hindi nga naresolba ni Digong sa kanyang panahon. Tapos ngayon sisisihin niyo itong si PBM. Kung naresolba niyo lang sana sa panahon ni Digong ang flood or ang pagbaha, wala na sana tayong problema ngayon. 'Di ba? Tingnan niyo mga banat ng mga DDS, talagang magbabackfire ito sa kanila. Kasi nga nakikita natin at alam natin corrupt na opisyal ito si Digong at corrupt na opisyal itong si Sara Duterte. Ngayon, meron po siyang banat, makabayan, itong si Sara Duterte. Ano yan si Ivan? Kasi sabi niya, at saka ito po ipinost ko na doon sa ating Facebook account, sabi niya, tubig baha ipunin, i-deliver sa Malacanang. Sabi niya, ipunin po nating lahat ng tubig baha, tapos i-deliver natin sa Malacanang para may mainom siya. Para meron silang mainom doon. Ganon na po ang gagawin natin. O di ba baliw, makabayan? Baliw. O di ba gunggong talaga eh. Ang kanyang naratibo, no, ang kanyang paninira, ito na po yung isip bata eh. Or hindi ito isip bata, ito po yung isip sa mga baliw na mga tao. Hindi niya yata siguro naintindihan yung mga sinasabi ni PBM na ipunin yung tubig. Hindi niya alam na meron pong batas niyan, Sara Duterte,
Yes, meron ho yan. At saka malaking gamit talaga. Ito po ay 'di ba, preparedness to sa mga sakuna kung sakaling hindi tayo makakuha po ng tubig at saka wala tayong mainom po na tubig. Kailangan talaga natin po mag-ipon ng tubig. Kailangan ho yan. 'Di ba yan po ay ginagawa na ng mga kababayan natin na meron po malaki po na drum kababayan. Napansin ba natin, kapag nandyan kayo sa mga bahay-bahay, meron silang malaking drum. At yung drum na yon, napuno po ng tubig mga kababayan or galing po sa tubig ulan. Kasi yun po ay pwedeng ma-filter. Pwede rin po yung magamit kapag tayo po ay magsi-CR mga kababayan. Maraming gamit yon, maglaba ka, di ba? Kung meron kayong filtration kit or device, pwede nyo pong mainom ang tubig na yon. Malaki ang tulong po na meron tayong iipunin po na tubig mga kababayan. At yan po'y nandyan sa batas. Siya po ay sinupalpal ni Atty. Claire Castro mga kababayan. For more details, let's watch this. Muli, hindi po maiiwasan ni Vice Presidente na mamintas dahil wala po siya sa Pilipinas at hindi po niya nakikita kung ano ang ginagawa ng gobyerno para sa taong bayan. Pangalawa pong katanungan. Nasabi rin po ng Vice Presidente, mula din po to kay Tristan Nadalo, ipunin po natin lahat tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. In response sa naunang sinabi ng Pangulo to reuse flood water for agricultural purposes. Unang-una po, kinutya niya ang suggestion na ito ng Pangulo na ipunin ang tubig ulan. Marahil ay hindi po niya batid ang batas na ito. Hindi po ito bago. Kaya nakakapagtaka po tayo na Vice Presidente pero hindi po niya alam ang batas patungkol po dito sa rainwater collectors. Meron na po itong batas. Republic Act number 6716. Ito pa po ay noong March 17, 1989. An act providing for the construction of water wells, rainwater collectors, development of springs and rehabilitation of existing water wells in all barangays in the Philippines. So nakakapagtaka po talaga na wala po yatang kaalam-alam ang Vice Presidente patungkol po sa rainwater collection system. At ang pinapalabas lamang niya ay pag-iipon ng tubig sa timba. Tandaan po natin na ipakita rin po ng DSWD at ng Pangulo ng ibang mga tubig na naipon ay maaari pong inumin. Galing po yung gadget o yung equipment na pag-filter ng water. Yan po ay naipakita naman po ng ating Pangulo. So, at meron pa po tayo na balita patungkol po sa pag-iipon ng tubig. DPWH installs rainwater collector systems in Nueva Vizcaya schools. This is March 11, 2025. Dahil yan naman po ay nasa batas. Kinakailangan po talaga meron po tayong sistema sa pagkokolekta ng tubig, ulan. At meron din po noon, ito po as of Feb 2024, meron pong sinusulong itong si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers noon tungkol sa pag-compel, sa pagiging mandatory ng installation of rain collection systems. So, medyo nakakatawa po ang dating ni Vice Presidente dahil hindi po niya alam patungkol po dito. Kaya nga, ito po mga supporter ni Sara Duterte, mga baliw rin po makabayan. Kung baliw ang kanilang poon, ito si Sara, pati po ang kanilang mga supporters. Kasi magunggong talaga di ba? Hindi nag-iisip makabayan. Kaya nga matatanong natin sa ating sarili, abogado ba talaga itong si Sara makabayan? Siguro ang kanyang mga dokumento siguro galing sa rekto. Maraming hindi alam sa mga batas Hindi niya alam na itong pag-iipon po ng tubig, batas ho yan. Noon pa ho yan, di ba? 1989 pa makabayan. Matagal ho na batas yan. Pero bakit hindi niya alam makabayan? Bakit ginamit niya sa pangungutya, pangalipos sa KPBM? So siya po ay mababaliktad dito. Masasabi kasi ng mga netizens na nakikita po sa kanyang post at saka yung netizen na yun ay matino makabayan at magaling gumamit ng critical thinking, mababaliktad niya
itong si Sara Duterte. Isipin niya, walang alam to sa batas, matagal na batas yan, di ba? At saka kailangan talaga natin po mag-ipon ng tubig. In case po sa mga sakuna, in case po na kailangan po natin ng tubig kasi wala tayong makuha po ng tubig na pang-inom, magagamit natin yan. Using filtration kit or device mga kabayan, mainom na po ang tubig ulan or yung baha. 'Di ba? Nakakatawa talaga eh. Itong si Sara no, hindi niya iniisip na marami po tayong mga kababayan na nagdurusa dahil po sa epekto ng baha, dahil po sa baha mga kababayan. Pero ang ginagawa lang po ni Sara, puro lang paninira. Nagsasaya yung mga kababayan. Siya na po yung nagsasaya, 'di ba? Kasama po ang kanyang mga supporter, nagtatawanan, na 'di ba? Nang alipusta, 'di ba? Pero hindi niya iniisip to sa kanya sa mga kababayan niya, mga constituents na mga matitino rin po, maisip nila na delikado. Mababaliktad itong si Sara. At saka mahirapan siyang rumibat dito or mahirapan siyang i-follow up yung issue na yan. Paano niya susundan yan kapag siya po ay masupalpal mga kababayan? So yan pong iniisip ngayon ng kanyang mga supporters. So sana no, itong mga details na to, i-advise nyo itong si Sara, mag-isip muna bago bitawan sa kanyang bunganga, bago magdadaldal. Kasi nga 'di ba, itong si Sara katulad talaga sa kanyang papa hindi rin po mag-isip kapag meron siyang sasabihin, basta sabihin lang talaga, kahit na yun po nakakasira, yun po nakakahiya, basta sabihin lang po. Kasi nga sa tingin kasi ng mga Duterte, ang kanilang mga constituents, kanilang mga supporter, mga DDS supporter, mga tanga naman kasi. 'Di ba? Alam kasi ni Sara at saka ni Digong ng kanilang mga solid supporter, mga tanga na kahit anong gawin nila, kahit puro na po mga nakasira sa atong gobyerno o sa bansa natin, wala silang pakialam. Kasi bulag at tanga at bobo ang kanilang mga followers mga kabayan. Correct I'm wrong? 'Di ba? Kaya yan po nangyari. Kaya nga sumasakay lang sa dito sa mga ipinapakalat po ng mga DDS. Ito si Sara, sumakay lang naman yan. Kasi siya po ay isang puppet ng mga DDS vlogger. Kapag kasi magkakaisa yung mga DDS na mga vlogger, kung isa po ang kanilang subject, isa po ang kanilang ipinag-iingay, naratibo, gagamitin yan ni Sara Duterte. Napansin ba natin? So ganyan siya. Sunod lang ng sunod, pero hindi niya iniisip na kasira pala ito sa kanya mga kabayan. Well, bote yan. Bote yan. Kasi para po makita natin ang kanyang totoong karakter, totoong pagkatao, ang kanyang mentalidad, nakikita natin kung talaga bang stable or hindi. So nakita ko hindi stable ang mental ni Sara Duterte at dapat na po siyang ipasok sa mental hospital. Diba? Gonggong talaga Ikaw na lang kayang uminom ng tubig na baha na hindi gagamit po ng filtration kit. Gonggong talaga So anyways mga kabayan ko, tingnan nyo no, itong si Sara meron siyang posisyon sa gobyerno natin, vice presidente. Pero nakita mo natin tumutulong siya. Merong times na siya daw ay tumutulong pero photo-ops lang. Kumakain siya ng barbecue, 'di ba? Meron siyang nag-tree planting, yun lang po ang kanilang ginagawa mga kababayan. Tas sabi pa niya, yun lang po ang kanilang kaya kasi nga wala na po silang budget. 'Di ba siya po yung nireklamo dahil wala na silang budget. Tas wala na po silang confidential funds mga kababayan. Kaya limitado ang kanilang mga kilos or lakad. Limitado ang kanilang programa. Pero bakit kaya ni Efelisang kumilos, wala naman siyang posisyon sa ating gobyerno? Let's watch this. Dito po ang exit. Dito po, exit po dito. Exit po. Hello, sir. Di ba? Sino dito ang mapapahiya mga kababayan? Sino ang mapapahiya? DDS. Di ba yung puo ninyo, puro lang daldal, nandyan lang kaharap kayo mga supporter niya, hindi man lang tumutulong. Pero tingnan nyo, si Sara meron niya posisyon dito sa gobyerno natin. Tumulong ba? Hindi. Pero si FL, walang posisyon sa ating gobyerno, tumutulong. Di ba nandyan po nagipagdiktikan, nandyan po nagipagitgitan sa mga kababayan natin, naapektuhan po ng bagyo, naapektuhan po ng sunog, nandyan si Efelisa. Kasi magaling siyang
gumamit ng kanyang critical thinking. Di ba? Common sense lang. Tapos ginagamit niya ang kanyang kakayahan para po mangingganyo ng mga investors, ng mga negosyante. Doon siya kumukuha sa mga negosyante kasi mga kakilala niya. Di ba? Mga supporters niya. At handa pong tumulong ang mga negosyante sa gobyerno natin. Mga investors sa Pilipinas, handa pong tumulong sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ginagawang inisyatibo ng ating First Lady. So yan po ang maganda kapag marami kang connection makabayan. Dito si Sara, maraming connection. Anong connection si Ivan? Connection po sa mga kagaguhan, kalokohan, 'di ba? Katarantaduhan, nandiyan na lahat eh. Yan po ang connection niya. Puro lang daldal. O 'di ba? DDS. I-debunk nga si Ivan. Ngayon mga kabayan ko, ipapakita ko sa inyo. Ito po yung tungkol doon sa lakad ni PBBM na itong post ni naalala ba natin si Joy De Viber, every other day yata ang kanyang name. Iniba niya mga kabayan. Noon na kasi Joy De Viber. Ngayon meron ng karugtong na every other day na name niya. Alam niyo ba, itong si Joy De Viber, mahilig yan magsusulisit. So ang pangalan natin sa kanya mga kabayan, ipapangalan na natin Joy De Viber solicit every other day. Alam niyo ba ang pinagtatalunan ngayon ng mga DDS? Dahil po sa solicit mga kabayan. Nakabukingan tuloy. So anyways, ipapakita ko sa inyo itong banat ni... Nasaan na ba yun? Teka lang, hanapin ko lang mga kabayan. Na sabi niya na walang kwenta daw yung pagpunta ni PBBM doon sa US. Kasi yung agreement, 'di ba, ang ipinunta isa po sa ipinunta ni PBBM doon sa US tungkol doon sa tariff. Sa tariff issue mga na ipinataw ni President Trump para po sa iba't ibang bansa. Tungkol ito sa trading, sa negosyo mga or sa exporting. So, ang tariff na ipinataw sa Pilipinas is 20%. 'Di ba? 20% o yan. So ngayon, ang pagpunta ni PM doon o isa sa kanyang agenda is para pababaan pa yung tariff na ipinataw ni Trump sa Pilipinas, which is 20%. Good news mga kabayan, tinanggalan gididakan ng 1% ni Trump. So ngayon, according po doon kay Joey, bakit pa daw siya pumunta doon sa US, 1% lang pala ang tinanggal ni Trump doon sa tariff. 'Di ba? Pwede naman daw na mag-email na lang. 'Di ba? Email pa niyang ginamit eh. Do you think, Joey, kaya niyo na inganyuhin yung mga negosyante, investors o yung leader na ibang bansa through email? 'Di ba? Gonggong talaga eh. Yang usapin na yan tungkol na sa mga sporting, tungkol na sa tariff, yan po dapat kakausapin mo yung investors na yon o yung leader na yon dapat in personal. Personal mo siyang i-negotiate. Personal mo siyang inganyo na sana babaan po yung tariff and return meron po yung mga agreements. Meron niya makabayan. Kasi hindi naman yan gagawin po ng taga-US na magdidak agad ng 1% na walang agreement. Ang agreement tungkol ng makabayan, di ba, meron silang itatayo na immunization hub sa Pilipinas. Yes, malaki immunization hub sa Pilipinas. Meron pong itatayo yung US. Ang ibig sabihin sa Pilipinas na po gagawa or mag-manufacture ng mga bala makabayan and also mga missiles. Yan rin po ay negosyo, Joey. Kasi yung paggawa ng missiles, kapag meron pong mag-order ng ibang lugar, negosyo yan, income yan sa Pilipinas. At dyan po ang malakihan na negosyo makabayan. Alam natin yan, na yung gera, nandyan po naka-attach yung negosyo makabayan. 'Di ba? Bibilhin rin po ng isang lugar yung bala, yung missiles, kung ano man yan, available dyan sa ammunition hub na itatayo po ni President Trump or ng taga-US, negosyo yan, income yan ng Pilipinas. At kapag nilalait ninyo yung pagdidak ni Trump ng 1% dun sa 20% na tariff, original po na tariff na 20%, only 1%, malaking tulong na yan sa Pilipinas. Bakit si Ivan? Kapag i-convert natin yan, kapag pag deduction, i-convert natin to 1% lang, 'di ba bilyones na po ang tawag to makabayan, ang ma-save ng Pilipinas. 'Di ba? Bilyones ang ma-save diyan. Sa 20%
Ang 1% bilyones na ho ang masave ng Pilipinas dyan. At saka ito'y napaka-advantage, Joey. Bakit si Ivan? Kasi yung ibang lugar at mismo ho yung Canada at saka Mexico, isipin nyo, yung dalawang nasyon na yan, Canada at Mexico, share sila og boundary. Diba nasa boundary ho yan na ng US makabayan? Bakit 25% pa rin ang kanilang tariff doon? Diba mataas kontra sa Pilipinas? Isipin nyo yan. Kasama, they are sharing boundaries. Itong Canada at saka yung Mexico dito sa US, pero 25% pa rin po ang kanilang tariff. Pero ang Pilipinas, 19% na lang ho. So malaking advantage yan. Bakit si Ivan? Kasi nga yung mga taga-US, manufacturing sa ibang bansa, lilipat na yan sa Pilipinas. Kasi mas mababa dito yung tariff. Guess nyo ba si Ivan? Ganyan ka sana mag-isip, Joey. Solicitation every other day. Di ba ganyan sana? Huwag negative kasi nga ginagamit ninyo yung taong bayan tapos binubulag ninyo. Hindi nyo i-explain kung ano ba yung implications ng 1% na tinanggal ni Trump doon sa 20% na tariff. Malaking tulong ho yan. Makasave na po ng bilyones ang bansang Pilipinas. At saka dito rin po sa mga US manufacturing sa ibang bansa lilipat sa Pilipinas kasi makakasave na sila. Kasi malaki po yung tariff sa ibang bansa kontra sa Pilipinas. Gets na ba? At saka alam nyo makabayan kung bakit sila nakaganyan itong mga DDS kasi nga doon po sa sinabi ni Trump tungkol sa pamilya Marcos. Diba ang dami talagang nawindang doon eh. Ang daming nawindang kasi kilala po ni Trump ang pamilya Marcos makabayan. So like for example dito po sa kanya pagpasok, unang pagpasok pa lang ho ni PBM. Maganda na ang sinabi ni Trump. We love them. And we respect their leader greatly. This is their leader. Thank you. And he's very tough on negotiating, but that's okay. It'll work out. I think we will. Oh, di ba masakit sa tinga, Joey? Anong sabi ni Trump? Nung tinanong siya ng reporter na kumusta daw yung mga Pilipino, kumusta yung Philippines? Sabi ni Trump, we love them. And also, we respect their president. Diba? Even though daw na medyo tough siya na negotiator itong si PBM, pero kaya nila ma-remedyohan niya makabayan. So, according po sa reporter, kung do you think positive ba yung agreement dito? We will. O di ba maganda talaga nirespeto ni President Trump si PBM. Pero bakit hindi inyo nirespeto si PBM ng DDS? Diba? Tingnan nyo, mismong leader, mismong presidente po ng US, nirespeto si PBM kasi kilala niya ang pagkatao ni PBM. Kilala ni Trump ang pamilya Marcos. Best friend ho ni Trump si Imelda Marcos. Kaya kilala ni Trump ang pamilya Marcos. So ngayon makahabayan ko, mas lalo silang nawindang dito sa intro ni President Trump. Thank you very much, everybody. It's a great honor to have President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines, a great family legacy, and highly respected in this country. I know that because I have many friends in the Philippines, and there's great respect, or I couldn't say it, so congratulations. Thank you. We're going to be talking about trade. We're going to be talking about war and peace. They're a very important nation militarily, and we've had some great drills lately. We're back with them. I think I can say that the last administration was not getting along with them too well. They didn't get along with anybody. They didn't know. Honestly, they didn't know what they were doing. But we have some fantastic military relationships with the Philippines, and that's been reinstituted. And Pete, I would say that you couldn't be happier, right, with the relationship. Great partners. So I just want to say it's an honor to have you. We're going to talk about trade today, and we're very close to finishing a trade deal, big trade deal actually. And we do a lot of business with you. It's a lot of income coming in for both groups. But I was surprised to see the kind of numbers. They're very big, and they're going to get bigger under what we're doing and what we're proposing. And I just want to thank you for being with us. It's a great honor. You and your representatives, it's really a great honor. We have a big announcement. AstraZeneca, the big drug company, is going to spend $50 billion. Just announced $50 billion in the United States. In order to build various places all over the country, big manufacturing plants, pharmaceutical plants all over the country, so that's an honor. And he said they did that because of the election and because of the fact that the tariffs are placed. So they're building their facilities in New York. $50 billion, that's a big investment.
and it's going to be a very good investment. I have no doubt about it. So thank you to AstraZeneca. And with that, I'd like to have you say a few words, please. Thank you very much, Mr. President. Of course, we're all very happy to be here to once again reaffirm the very strong ties between the Philippines and the United States, ties that go back over 100 years. And considering the context in which we live these days, especially in my part of the world, this has evolved into as important a relationship as is possible to have. We must remember that the United States is our only treaty partner in the Philippines, and that has stood us in good stead over the years, certainly through the Second World War, and the cultural memory of all Filipinos, down to even the school children, is that our strongest, closest, most reliable ally has always been the United States. And that is something that we value, that we are grateful for, and that we will continue to foster as we go on. With the leadership of President Trump, I am very confident that we will be able to achieve that. I think it is worthwhile to remember that it was President Trump who, in his first term, characterized the relationship between the Philippines and the United States as ironclad. And that has been necessarily the case since that time that you made that statement, sir. And it is something that the Philippines will always hold close to its heart. Thank you once again, and we are honored, and it is our great pleasure to be here and to visit with the President of the United States. Thank you, sir. It's my great honor. O ngayon, nasaan na sinasabi niyo mga DDS na kawawa si PBBM? Yari daw si PBBM. O di ba kabaliktaran ang nangyari? Nasaan na ang sinasabi ninyo na dahil daw presidente na si Trump dito sa US, kasi daw si Trump maka Duterte makaabayan. Maka Duterte daw, yari daw si PBBM. Malapit na daw mawala sa pwesto si PBBM. Anong nangyari? 'Di ba? Nakakatawa naman. Yan ang sinasabi ko sa inyo, na huwag kayong magsabi ng pasiuna. Huwag kaagad kasi hindi nyo kilala si Trump at saka kung gaano kalalim ang relasyon ng Marcos at saka si Trump. Noon pa, kilalang-kilala na ng pamilya Trump itong pamilya Marcos. Ano sinabi, di ba? Tingnan nyo, sinabi ni Trump, malaki ang respeto niya kay PBBM. Kasi si PBBM, unlike doon kay Digong, si Digong naman kasi tuta ng China yun eh. Kung ano ang sasabihin ng taga-China, susundin niya kaagad. Handang-handang ibigay ni Digong ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea para lang sa China. Ibigay niya kay Xi Jinping, di ba? Pero dito kay PBBM, hinarang niya ang China makabayan. Talagang nanindigan si PBBM, ayaw niyang ibigay kahit na konting property ng Pilipinas. Ayaw niyang ibigay kahit kanino. Ayaw niyang ibigay doon sa taga-China. Pero ito si Digong, handang-handa niyang ibigay. Kasi daw, tubig lang naman yan, di ba? Konti lang naman yan, ibigay na daw doon kay Xi Jinping. Pero meron silang gentleman's agreement makabayan. O di ba yan pong malaking pagkakaiba kay PBBM dito kay Digong. Si Digong puro lang ganun eh, puro lang daldal makabayan, puro lang pamumura, puro lang pananakot, pero tuta ng China. Hindi niya kayang kontrahin ang China makabayan. Pero dito kay PBBM, di ba, nanindigan si PBBM at yan po ang magaling na lider. At yan po ang role model, magandang role model na leader makabayan, yan pong si PBBM, di ba? So before natin pag-uusapan itong kanyang kapatid na si Babalina makabayan, kasi meron po sinabing hindi maganda, and also pag-uusapan mo natin mamaya itong si Torre. Kasi si Torre merong nakakagulat na sinabi tungkol doon kay Baste makabayan. So before that, i-acknowledge muna natin ating pong mga kababayan, ating pong mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandito po sa ating listahan. Thank you so much kay Sampagita. Meron siyang 35 na mga comments. Nandiyan po si Divina Diquaten, merong 21 na mga comments. Tis Faraon, merong 18 na mga comments. Nandiyan po si Annie Hoson, merong 15 na mga comments. And Ruth Langgrek, meron siyang 15 lahat ng mga comments. At syempre, i-greet natin
ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Bongski Banikid, Euphemia Eloisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Kasama rin po natin si Ninita Umali, Annalyn Biden, Tis Faraon, M.E. Hi to Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. End Times. Hi to Lionel Desiderio, Rose Bautista, BTS Army, Moneth Borromeo. Hi to Maria Marilyn Embido Bautista, Anes Alegre, and hi to Joseph Magalyon. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hala po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, sa mga kabayan ko, siyempre pasalamatan rin po natin ating mga viewers. Ating po mga viewers na nag-comment sa baba na hindi na shoutout ni Sir Ivan. Okay, so thank you so much. So anyways, pupunta tayo dito kay Babalina. Kasi meron siyang sinabi mga kabayan, meron siyang reaction tungkol doon sa lakad ni PBBM na kausap niya itong si President Trump. Tungkol doon sa mga agreements. Sabi niya, it does not look like a win for PH daw. Hindi daw ito, sa tingin niya, hindi daw panalo dito ang Pilipinas. Ito ang reaksyon ni Senator Amy Marcos sa kasunduan ni na President Bongbong Marcos at US President Donald Trump na ibaba sa 19% mula sa 20% ang tariff rate na ipapataw ng Amerika sa Pilipinas simula daw sa August. Sabi niya, kailangan ko munang makita at mabasa. Tingnan nyo. Sabi niya, kailangan ko munang makita at mabasa ang buong kasunduan. Pero kahit sinong tanungin, eksperto o karaniwang tao, 19% na taripa para sa Pilipinas, tapos 0% na taripa para sa Amerika. Paano tayo nanalo dyan? Siya na nga mismo ang sabi dito mga kabayan, sabi niya, kailangan ko munang makita at mabasa ang buong kasunduan. Siya ang nagsabi, hindi ba niya nakita yung buong agreement mga kabayan? Ditso kagad pagdaldal. Diba? Ditso kagad sa conclusion. Hindi daw dito panalo ang Pilipinas sa lakad ni PBBM na kausap niya. At meron pong agreement between Philippines at saka yung US. Hindi daw dito panalo ang Pilipinas. Babalina. Senator Amy Marcos, unang-una panalo na ho tayo. Ano yun, Sir Ivan? Una, ang relasyon natin sa US. Diba? Diyan palang panalo na ho tayo. And second, mas okay na ho yung deduction na 1% kaysa wala. Correct if I'm wrong, DDS. Diba? Mas okay na ho yan. Malaking tulong ho yan sa ating gobyerno. Malaking tulong ho yan sa ating mga negosyante. Malaking tulong ho yan sa bansang Pilipinas. Kasi malaki po ang na-save or na-discount ng bansang Pilipinas. Ang ibang bansa nga, Babalina, hindi nga binigyan ng discount. 'Di ba? Hindi. Yung Canada, yung kapitbahay makabayan, 'di ba? Yung Mexico, 25% nga doon, sa ibang lugar 24%, 22%. Ang Pilipinas 19% lang. Ang Pilipinas na po ang merong pinakamababa na tariff makabayan. 'Di ba? Hindi ba panalo ang Pilipinas sa AstraZeneca? Itong agreement na to or itong investment na to ang pinakamalaking nakuha so far ni PBBM sa lahat ng kanyang working visit. Mismo sinabi yan ni President Trump. Hindi ba panalo ang Pilipinas? Tas meron pang barating ho na tulong, ammunition hub. Magkakaroon po ng trabaho ang mga Pilipino. O di ba? Darating rin po ang tulong ng US para sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi ba panalo ang Pilipinas diyan? Kayo kasi mga pro-China kayo. 'Di ba? Tas meron pang sinabi dito itong si Sara Makabayan tungkol doon sa planong pagbabatayo ng US sa ammunition hub dito sa Pilipinas. Sabi niya, Vice President Sara Duterte on Tuesday called on Filipinos to oppose daw the plan of the United States to build an ammunition factory in the Philippines, stressing that the country should act on its own interest, not on the interest of foreign powers. Sabi ni Sara Makabayan, Sara rally support versus US factory. Tapos meron siya sinabi dito na, teka lang, hanapin ka lang Makabayan, wala yata yung kopya ko eh. Ito, sabi niya,
Kung yung ginagawa ng gobyerno ay kumikiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy na makabayan. Wala na tayong true independent policy dito daw sa ginagawa ng ating gobyerno na kumikiling daw sa isang bansa lang. Kumikiling ba sa isang bansa lang ang Pilipinas, Sara Duterte? Hindi mo ba nakita na friends to all? Inimistunan ang Pilipinas. Kayo ang kumikiling lang sa isang bansa. China lang. Isipin niyo makabayan, kung ito ay nangyari kay Sara Duterte or sa panahon po ni Digong na inoferan ng taga-China na magtayo ang China sa Pilipinas ng ammunition hub, do you think yan po ay hihindian ng taga-China? Yan po ay hihindian po ni Digong at saka ni Sara Makabayan o ng mga Duterte? Do you think yan po hihindian? Diba? Kasi nga ayaw nila ang mga nangyayari ngayon. Kasi nga gumaganda na, unti-unti nang gumaganda ang Pilipinas dahil po sa ating presidenteng si PBBM. Yan kasi ang pinipigilan ng makabayan na aangat talagang Pilipinas, no? Kasi ito mga salo to eh. Ayaw kasi nilang yayaman ang bansa Pilipinas. At dito po sa mga hakbang ginagawa ng ating presidenteng si PBBM, nakita natin maganda yung epekto. Maganda talagang epekto yan eh. Diba? Malaking tulong yan sa ating ekonomiya, sa mga kababayan natin, magkaroon po ng trabaho. Malaking tulong ho yan para sa pag-unlad ng bansang Pilipinas. Pero ang gusto ng mga DDS, itong si Sara Duterte, ayaw nilang umunlad. Gusto kasi nila na mahawak yung mga Pilipino, ganun na lang lagi, ng mga taga-pro-China makabayan. Yan ang gusto nila. Sino ang mapapahiya dito? O, di ba itong mga Duterte? Kasi gusto lang niya ni Sara Duterte na malugmok tayo sa problema makabayan. Yun ang gusto ng mga Duterte. Yun ang gusto ng mga DDS supporters. Ngayon, isampal ko sa inyo itong press con ni Senator Raffy Tulfo. For more details, let's watch this. Marami na siya nagagawa. For me, if you ask me, how would I rate him? Kasi marami nang tumatawag sa akin, at least nandito na kayo mga taga-media. I think he's doing an excellent job. Kung i-consider natin na meron naman siya mga minana na mga problema from previous administration, pero despite that, unlike his predecessor, na sinisisi yung pinagmanahan niyang problema, yan ang gusto ko kay BBM, hindi siya naninisi. Hindi niya sinasabi, kaya naghihirap tayo ngayon, kaya nagkakaroon itong problema ngayon dahil sa previous administration, dahil sa previous president. He's not like that. He continues doing what he thinks is good, is best, at ang nakita kong magandang accomplishment niya, marami siyang mga ginawang trip sa iba't ibang bansa, and because of that, marami siyang naitap na maging economic partners natin, investors, which is good. At nakita ko rin, very serious siya sa kalagayan ng ating mga OFWs. O, di ba? Malaking sampal yan, DDS. Akala ko ba walang ginagawa si PBBM at walang nagawa si PBBM sa kanyang 3 years? Di ba yan po lagi niyang sinasabi, wala nang nagawa ang ating presidente 3 years na makabayan? Di ba? Malaking sampal yan. Kayo lang naman kasi hindi nakikita kasi kayo ay bulag at tanga. At saka mismo kayo ang nagbulag-bulagan. Kasi ayaw niyong mapahiya ang inyong mga poon, di ba? So anyways, kasama rin po natin si Angelita Joel Sanger. Nandiyan rin po si Diana Flores from Capiz, Marilyn Ortiguero, hi to Alex Rosario Dimbruike, hi to Marilyn Digma, Nats Omega, Lucia Medina, nandiyan rin po si Terby, hi to Jaime Ong. Kasama rin natin si Jamfrey Palban, Pellegrina Comlat, Mr. Kapangpangan, nandiyan rin po si Ellen Manuel, hi to Emily Basog. Isyatat natin si Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Argilies, and Derek William Mayo. Okay. So mga kabahan ko, ipapakita ko muna sa inyo itong sinabi, itong statement ni PBBM na kung saan makukumpara natin dito, paano na lang kung si Sara yung tinanong ng mga reporter mga kabayan. For more details, let's watch this. It's an honor to be with this gentleman. You know, I've known him, and I've known his family, actually, but I've known him. And I assume you're from the Philippines? Are you from the Philippines? Yes, sir. It's good. You're very lucky to be from the Philippines. It's a great place. But we're going to have a very good relationship. I mean, I know you had some problems with another president, and it was not your fault. It was the president's fault. And the country was maybe tilting toward China, but we untilted it very, very quickly. But you know, you had a country that was tilting toward China for a period of time, and I just don't think that would have been good for you. You can deal with China, you should deal with China, but when I got elected, everything changed, and they came right back to us.
President Trump, will you consider extending the Say it again. Yeah, Brian, go ahead. Oh, Mr. President, I just wanted to piggyback off the Sorry, I have a housing. question to President Marcos. I'll let you Yes, answer yes. first. I'm sorry, what was the question again? It was about whether having U.S. missiles hosted in the Philippines could be considered escalatory by China. All of the what we consider part of the modernization of the Philippine military is really as a response to the circumstances that surround the situation around the South China Sea and now what we used to refer to as Asia Pacific, which we have expanded now to the Indo-Pacific. And if we would certainly, like in any kind of military spending, we would wish that it wasn't necessary, but it is. And so that is what we are doing. And as an adjunct to the question about the ammunition production, this is actually the United States is assisting the Philippines in what we call our self-reliance defense program, which is to allow us to be self-reliant and to be able to stand our own 2 feet, whatever the circumstances that occur in the future. And the reason that we have encouraged more interaction with the United States is because it is necessary. And it is not just with the United States. It is with all our neighboring countries and even countries as far afield as the Scandinavian countries, the EU. And so this is an ongoing process. And again, I will stress the point that we do this because we feel it is necessary. Kaya ni Sarah na sumagot ng ganun makaabayan? Hindi kaya siya mag-itok-itok doon? Kasi doon si Sarah, siya lang po kasi ay nakarely doon sa kanyang script na ginagawa, di ba? Kaya nga, every time po mayroong press con to si Sarah, kapag mayroong pong ambush interview to si Sarah, di ba, tumatambling makaabayan. Kasi siya po ay nakabase lang, nakarely lang po doon sa kanyang script. Kapag walang script, hindi malayo, tumatambling talaga makaabayan. Unlike dito kay PBM, tingnan nyo siya the way na sumagot makaabayan. Di ba? Very professional. Alam niya ang kanyang mga sinasabi. Alam niya ang kanyang stand makaabayan. At yan ang klase na leader na ating pong ipagmamayabang. Ako ipagmamayabang ko talaga si PBM makaabayan kasi nakita ko natin, i-compare natin dito kay Sarah, the way sila sumagot sa mga ambush interview. Napakalayo talaga ni PBM. Magaling talaga si PBM Kabayan. At saka dito po sa mga agreements, dito po sa mga about sa negosyo, siyempre sila po ay eksperyensado na dyan. Ito mga pamilya Marcos, eksperyensado sa mga kabayan. Kaya maganda siya may kipag-deal na negosyo, investment, mahikayat po na investors. Kasi nga diba siya po yung binabansagan mga kabayan na na salesman, the great salesman, itong si PBM. Kaya ba yan ni Sara Duterte? I don't think so. Baka mag-itok-itok lang eh. 'Di ba? Diyan pa nga lang sa kanyang pamumuno bilang DepEd, siya po yung nag-resign makabayan. Kasi nga siya po incompetent. Hindi niya kayang dalhin po yung DepEd. Tapos dito sa pagiging presidente, kaya niya? I don't think so. Napakalayo talaga eh. So anyways, kasama rin po natin, nandyan si Hayashi. Hi to Lani, Gemma Camarines. Hi to Annabel Apostol, Arlen Karingal. Nandyan po si Lucia Medina, Shirley Fernandez, Phil Macabato, Tinkerbell, Evangeline Sanchez. Hi to Shirley Risman, Ashen, Nida Sanga from Vancouver, Canada. Nandiyan rin po si Joseph Gallego, Jamie Boliano, Leonida Wibrecht, Evelyn Garcia, Desilen David, and hi to Tony De Los Reyes. Okay, mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Meron pong bagong balita. At nakapagtataka rin, tahimik na tahimik ang mga Duterte supporters, sibilyan at mga vloggers nila. Doon sa issue, di umano, merong malaking pondo na nakapaloob. Kaya nag-iba ang ihip ng hangin at galaw ni Senate President Chis Escudero. Di umano, merong bilyon-bilyon project or insertion sa budget ngayong 2025. Ang hindi daw na ilabas sa halip ay binito ni Pangulong Marcos, na pinagdududahang yan ang dahilan kung bakit si Senador Escudero ang dating ay pro-Duterte. Idinilay ng halos mag-aanim na buwan na
ang impeachment trial kahit na pinag-uutos ng saligang batas. At kahit paanong gawin ay matigas ang kanyang kalooban na siya ang masusunod, hindi ang kagustuhan ng iba. Kaya napansin ko rin, pagkatapos pumutok ng balitang ito, tahimik ang mga Duterte vloggers na maiingay kapag issue laban sa administrasyon. Pero pag issue doon sa posibleng kanilang kakampi o kumakampi sa kanila, aba hindi nila tinatalakay. Ako naman ay nagtatanong lang dahil mahirap pong patunayan yan. Maliban lang kung ilabas ng Malacanang na meron talagang ibinito na ganong halaga. Kasi yung pinag-uusapan, totoo ba yun, Senador Escudero? Baka pwede mong sagutin. Total, magaling kang sumagot. English, Tagalog, magaling ka eh. 142 billion umano na insertion dito sa 25 budget na binito ng Pangulo. Totoo ba na kaya ganyan ang galaw mo ngayon dahil masama ang loob mo kay Pangulong Marcos? Binito yung insertion. Ay alam nyo, yung issue ng insertion, yan ang po yung uso ngayon. Wala na yung pork barrel, wala na yung PDAP. Ang pinapalabas ngayon para suwabi na lang, insertion. Isiningit na budget doon sa Bicameral Conference Committee o kung anumang klaseng meeting na isisingit ang budget last 2 minutes bago permahan ng Pangulo. Nakita ng Pangulo pala yun, kasama sa binito. Kaya pala kahit anong anggulo natin, magaling na abogado si Escudero, madveteranong politiko, ayaw niyang, wala tayong nakikita doon sa pagsang-ayon sa boses ng mamamayang Pilipino na nakakarami, mga abogado, retired associate justice, eksperto sa batas, gumawa ng ating saligang batas, malayong malayo eh. Ang sinasabi ni Escudero, ay yan naman pala may ganitong issue. Kaya Senador, pasintabi na, kilala mo naman ako. Issue lang ito, opinion lang ito, at nagtatanong lang. Pakisagot mo nga, totoo bang meron kang insertion na ganyang amount? Kung wala, liwanagin mo. Kung meron din, liwanagin mo. Kasi ngayon, nakikita na yan ang dahilan. Kaya posibleng ikaw ay may sama ng loob sa Malacanang, kaya ikaw ay nagdi-delay at hindi ho nagkakaroon ng trial laban kay Sara until now. Kayong mga DDS, vlogger, na napakaingay nyo, madalas kayo sa fake news. Ito, fake news ba ito o totoo? Nagtatanong lang. Hindi ito akusasyon. Nagtatanong lang ang channel na ito. Bakit tahimik kayo? Pinipilit nyo yung ibang issue na sabi nga ng PNP recycle. Sabi nga ng PNP mapanirang mga galaw kahit hindi katotohanan. Ito ang lehitimong issue. Kaya ba parang pabor sa inyo ang galaw ni Escudero? Kaya ba patuloy na didribble at tila pinapaboron pa ang dismissal without trial dahil dito sa bilyon-bilyon umanong insertion na binito ng Pangulo? Malapit na naman ang budget deliberation. Pagdating ng August, budget na naman ang pag-uusapan for 2026 na dadaan sa Kongreso at Senado. May insertion na naman ba? O wala na? Pero huwag kayong mag-alala mga kaibigan, tayong may-ari ng perang ito. Nandiyan ang si Senador Ping Lacson. Yan ang ayaw ng insertion. Yan ang ayaw ng PDAP. Yan ang ayaw ng pork barrel. Yan ang ayaw ng mga malaking volume ng pera na ilalagay sa pangalan ng mga politiko. Ayaw na ayaw yan ni Ping Lacson. Kaya yan ang ating inaasahang kanyang babantayan. So kung totoo yan, alam na natin kung bakit si Escudero ay nagdidribble. Kung hindi naman totoo yan, pakipaliwanag mo. Kasi nakasalalay dito ang iyong pagkatao, ang iyong pagiging senador, at pati na rin nakasalalay dito ang issue, bakit delay, bakit until now, wala naman kayong ginagawa, ay ayaw mo mag-trial. Ayaw mong isalang si Sara Duterte sa impeachment trial. At bakit parang pinapaboran ang dismissal without... Okay, so kung totoong binito ni PBBM yung insertion budget ng Senado mga kababayan na worth 142 billion pesos, maganda yan. Maganda talaga yan kasi para po maiwasan yung corruption mga kababayan. Kasi hindi natin alam kung saan nila yun gagamitin. Kasi nga, last minute insertion na budget. 'Di ba? Last 2 minutes makabayan, in-insert ka agad. Hindi natin alam kung para saan yung budget na yon. Kasi tayo po ay ginulat ni Chis Escudero. At balita natin mga kababayan na malaki po yung parting makuha doon ni Joel.
Malaki rin po yung kay Cheese Escudero. Ito nga Jewel, 12 billion pesos, 9 billion pesos kay Cheese Escudero. O di ba ang laki makabayan, baka lalaki po yung kanilang liig dyan sa pangungurap. O di ba? So tama po ang ginawa ni PBBM kung sakaling binito niya yung insertion budget ng taga-Senado. Dapat magtanda itong taga-Senado makabayan. Itong si Cheese talaga, kurap eh. Di ba? Kaya siguro meron siyang galit po sa sa Marcos admin kasi ganun ang nangyari makabayan, di ba? So anyways, pag-uusapan natin ito si General Torre versus Basti Duterte. Kasi kumasa na ho sa hamon si General Torre dito sa hamon ni Basti na magkipagsuntukan makabayan. Yes, ito kasi ang una. Ipapakita ko sa inyo para maintindihan natin kung ano yung mga sinasabi or hamon ni Basti dito kay General Torre. For more details, let's watch this. General Torre, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero gusuntukan tayo, arap ko makaya, bita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Okay, so matapang na daw si General Torre kasi nandyan sa posisyon makabayan. Pero kapag suntukan daw, kaya niya daw si Torre makabayan. Kaya ba niya si Torre? Ipapakita ko muna sa inyo ang sagot ni Torre Makabayan. For more details, let's watch this. Grand Luego po, nandito po ako ngayon sa National Headquarters ng Philippine National Police. Nagkaroon kami ng panayam kay PNP Chief General Torre. Mga kapuso, kumasa si General Torre sa hamon po na suntukan ni Davao City Acting Mayor Basti Duterte. Panoorin po ninyo ang panayam kay PNP Chief General Torre. Marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for to raise funds in a charity boxing match this coming kung para mabilis this coming Sunday sa Araneta 12 rounds pwede 12 rounds sa sundukan para maganda at para medyo marami-rami ang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors per round, may mag-sponsor, so let's place their merchandise before each round, so 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor, marami tayong ma-erase na pondo. Sir, can you give us a background? Naghamon ba siya? Paano ba yung nangyari? Well, I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya ng suntukan. And sa atin naman, whether he's serious or not, sa atin, let's just put this on a better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling iset up at gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will oblige. Kung wala naman, di maghanap tayo ng kung saan gym ang gusto niya. Okay, so tanong, sino ang nag-expect dito nakakasa or papatulan ni General Torre itong si Basti Duterte Makabayan sa kanyang hamon na suntukan? Sino ang nag-expect dito? DDS. Diba? Naisip niyo ba? Or naisip ba ni Basti Duterte na siya ay papatulan ni General Torre? I don't think so. Hindi niya naisip. Bakit? Kasi nasanay itong si Basti, mga kababayan ko, na siya lang po ay babaliwalain dito ni General Torre kapag kanyang aasarin or kanyang hahamunin. Nasanay kasi siya. So siguro itong si General Torre napundi na puno na makabayan. So dito sa kanyang latest na nakita niya na sinabi ni Basti na siya ay magkipagsuntukan, kumasa na si General. 'Di ba? Maghanda na lang itong si Basti. At dito ako pupusta kay General Torre. Alam po natin ang training ni General Torre. At saka, ibang-iba naman kasi ang training ng pulis at saka ito, tingnan nyo, General ho itong si General Torre. So, iba ang kanyang training. Unlike dito kay Basti, ng kanyang training, tagay. Diba? Sigarilyo, ganja, hit-hit. Yan lang po ang kanyang training. Kaya dito ako pupusta kay General Torre. Ano, mga DDS, diba? Napahayag yun, ano? Sabihin nyo lang po doon kay Basti na mag-read na lang siya, okay? So anyways, kasama rin po natin si Frank L. Esquilon from Car, Baguio City. Hi to Marga Apnoyan, Pangisban. Nandiyan rin po si Mones Doctolero, Jimmy Piyuan, Carmen Robertson. Nandiyan rin po si Lita M. Madronio, hi to Adonis Laksamana, Susan B. Ganton. Nandiyan rin po si Les Del Rosario, Gareth Batarina, Felicitas Manibog, Elmer Pinaranda, Nelson Caravana, Jeco Jerry Cabreros, hi to Ernesto Parcon Sonyor, hi to JRN, Jade Nelson E. Sandja, hi to Domingo de la Cruz, Marina Kuluma, Gorgonia Angala,
Imelda Baldomino Pita, Dida Ichaka, LV Zemeso, Edgardo Fredo, Hatso Arlen Aragon, nandiyan rin po si Apple Nash, Ninita Umali, Maan Sien, Hatso Sonia Hasigawa, and Hatso Zina Ordneza Solmiano Robea. Okay. So mga kabayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng panibagong araw. Alam kong pong binabantayan mo ako buong gabi. Panginoon, ang buong buhay ko po ngayon ay puno ng pag-asa. Alam ko pong hindi mo ako iiwan at patuloy mo akong sasamahan at gagabayan. Kapag nakatagpo po ako ng mga problema at kapag nakakaramdam ako ng panghihina ngayon, mangyaring tulungan mo po akong malampasan ang mga hadlang. Naniniwala ako sa iyong plano. Alam ko po, Panginoon, na magiging mas mabuti ang araw na ito dahil nagbabago ang lahat kapag ikaw ay aking kasama. Salamat po, Panginoon. Ang lahat na ito ay aming sama-samang panalangin sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay?
Sa iyong mga mata may luha ng matinding pagdurusa, ngunit sa puso mo bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang